So ayan, mga araw sa lahat mga paps, no? And welcome back again sa ating munting channel. So for today's video mga paps, meron tayong ginagawa pala dito, isang TCL 43 Android TV na siguro to, or Smart TV, or Smart TV pala. So binuksan po natin siya. Then ito yung kanyang model is LED 43 TCL LED 43 P6 US. So ano to, Android TV na pala to. Meron siyang, ito yung kanyang wifi module, tapos ito naman yung kanyang bluetooth. So yung problema nito is vertical bar lines. So nung sabi na may-ari, may duda ko na yung may-ari nung unang gumawa nito, kasi nung pagpasok nito sabi niya bar lines yung problema. Sabi ko, try natin gawin, baka magawa pa. And sabi niya, tip method ba daw yung gagawin natin. So sinabi ko sa kanya na posible, pero kapag hindi nagawa sa tip method, meron pang ibang modification. Yun pala is ginawa na yun yung kanyang unit. So tinip na po yung kanyang clock, pati swap voltage sa side na to. Right side natin kasi nakatalikod yung unit natin, no? Tinip na pala niya. Ang problema lang, meron siyang display pero meron nga siyang bar lines. Habang nakakaroon ng display, sumasabay po yung kanyang bar lines. So yun yung hindi nakuha ng may-ari. Kasi yung problema nito, kasi kung itinanggal ko yung tape na nilagay niya dun sa clock dito sa may side na to, protect po yung level shifter natin or top board natin, no? At icon board, wala pong lalabas na mga supply. So kapag nakahang yung right side natin, lalabas yung kalahating display at saka yung mga supply. So ang ginawa ko is tinip ko na lang yung binalik ko na lang yung tip na nilagay nung may-ari, tapos nag-focus na lang ako dun sa kanyang bar lines. So ito yung ginawa natin. Pala yung mga modification po natin na ginagawa sa mga bar lines is naubos na po natin, no? Yung LC1 to BGL, LC2 to BGH. So hindi po siya umubra, ano pa rin yung bar lines niya. So next nating option, pinagsama natin yung LC1, LC2, tapos connectan natin sa kung anong supply na available dito sa may tiko natin, 12 ABDD, HABDD, BGL, BGH. So wala pa ring epekto. Hindi pa rin gumana yung technique na yon. So yung pangatlong technique natin na ginagawa, ginamit po natin ng boost converter. Yung booster. So ang ginawa natin is pinagsama ulit natin yung LC1, LC2, tapos in-adjust natin yung voltahe niya kung anong voltahe yung gusto niya para mag-normal yung bar lines, pero hindi pa rin siya gumana. Nakasagad na po tayo hanggang 40. So wala pa rin epekto, no? Hindi pa rin gumana, hindi pa rin normal yung unit natin. So ito na yung pang-apat na modification na ginawa natin. Ito yung pang-apat na modification na nag-normal yung unit natin. So bali nagawa ko na to, then na-upload na rin natin sa my main channel yung yung actual na dito. Pero gagawin din dito natin sa my second channel natin, baka sakaling merong maligaw dito, no, na hindi naka-subscribe. So ito yung LC1, LC2 natin. Ayan, meron siyang nakalagay diyan. Meron nagkamali lang yung nag-label dito yung company, kasi puro LC1 yung nakalagay, dapat LC2 itong isa. So ito yung LC1, LC2 natin, papasok yan sa may right, pasok din yan sa may kabilang side. So ang ginawa natin is pinutol po natin yung source galing sa may level shifter. Ito yung kanyang level shifter. Dito nanggagaling yung clock na, yung HC1 hanggang HC8. Ito HC8. So 8 clock signal yung gamit, tapos 2 swapping voltage, LC1, LC2. So dito yan nanggagaling sa may level shifter natin. So ginawa natin, kinat natin yung source. So ito yung source ng level shifter natin, no? Ayan. Bago tayo nagmo-modify, bago natin modify itong unit natin, is kailangan muna natin i-cut yung source ng LC1, LC2. Bawal po, hindi po pwede mag-modify or yung mag-bypass ng LC1, LC2 kapag hindi nakakat yung source. So yung modify, yung papasok sa may panel natin, papasok sa may ribbon papuntang panel, yan yung i-modify natin. Tapos putulin natin yung source, kasi kapag hindi pinutol yung source tapos nag-modify tayo, sigurado si back yung ating level shifter. So instead na magawa pa, lalala pa yung problema at hindi na talaga magawa, no, kapag nasibak yung level shifter natin. So yun ang paalala, no, sa mga kapwa natin technician or sa mga yung ginagawa is para sa mga technician lang naman.
So sa mga gusto mag-DIY talaga, nasa sa inyo na yan. Ayan. So kailangan putulin mo yung source dito. Ito yung source natin eh. Ayan. Ito yung source natin. Dito yung nagagaling yung lisito. Pinutol po natin yan. Sinik na po natin. Ito yung cutting natin, oh. Ito yung test point natin na kinuskos para magka-test point tayo kung talagang putol lang yung linya. At yung cutting natin is hindi siya masyadong makita kasi hindi ito banda. Ito. Ito yung may ilalim. Ito yung cutting natin. Ayan. Yan yung cutting natin. Tapos kinuskos natin dito para ma-test point natin kung putol na ba yung linya. So yun nga, putol na yung linya. So balik tayo kung anong modification yung umubra sa ating ginawa ngayon. Bali itong instead na LC1 BGL supply, negative supply, yung ginawa natin is positive supply yung sinupply natin. Ito yung AVDD na 17 volts. Kasi kung lalagay mo to sa may BGL, yung LC1 is hindi talaga siya mag-normal. Ano talaga yung kanyang vertical power lines. So dito yung LC1 dito sa may AVDD natin. Tapos yung LC2, yan yung nilagay natin sa ating boost converter. Then in-adjust natin yung supply, kung anong supply yung gusto niya para mag-normal yung panel. So ito na po yung resulta niya. Ayan, check natin. Saksak ko muna. Ayan. So power on ko lang. Wait lang. Power on natin dito. Ayan, power on natin. Labas yung logo ng TCL. Ayan. Labas yung logo ng TCL. Pasensya na sa meron natin. Nilinisan ko yan pero nagkaroon na lalong lumabo. Walang yan. So wait, atayin natin na labas yung ibang display niya. Ayun. So katayin ng remote para lalabas yung ano ba to? Bakit tumikit? Wait. Ito pala. Ang araw may kamay pistin ni sininyo. Ayun oh. Diba lumabas na po yung kanyang application or display. So yan, kanina meron niyang bar lines habang lumalabas yung picture niya, merong bar lines na sumasabay. So pangit talagang panuoran. So ngayon, nagawa natin yung pangapat na modification natin. So nagnormal na po yung unit natin, no? So pwede na siyang panuoran. Ayan, no? Ito yung hindi kinaya ng mayari kasi alam nyo naman kapag hindi talaga technician, mahirap. Hanggang tip method lang yan. Gaya-gaya sa mga napapanood nila. Ayan, no? So tayo, nag-modify tayo ng LC1, LC2, positive side, positive yung nilagay natin sa may AVDD. Tapos yung LC2 naman, LC1 AVDD supply, tapos LC2 nilagay natin sa may boost converter. Yung voltahe pala nito, check natin. Yung voltaheng gusto niya ay eto 20.5 volts, 20.5 volts yung gusto niyang supply para mag-normal at hindi nalalabas yung kanyang vertical bar lines. Ayun. Ayun, no? Then tinest na rin natin to ng matagal and hindi na po bumalik yung kanyang vertical bar lines. So ito lang yung gusto kong ibahagi, recap sa ating ginawa ngayon. Para naman baka sakaling may maka-encounter na mga ganitong problema, mga kapwa natin technicians, magamit nila itong technique natin na ginawa dito. So dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga nanonood. Make it be as always, this is your service the technician. See you in our next video. Peace out.